Magandang araw sa ating lahat. Okay, so isa na naman pong makabuluhan na talakayan ang ating gagawin. Lalong-lalo na ngayon, kaliwat kanan ang mga protesta laban po sa katiwalian, pero ang goal and objectives ng iilan po na mga bobo at mga tanga na mga makaduterte ay ang pabagsakin ang gobyerno at hikayatin ang taong bayan at saka mga iilan pang mga men in uniform, okay, at mga naguyo na mga retired general na naging retarded. Okay? Kasi syempre, normal lang naman po yan na sa ating saligang batas, iginagalang po ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang pagkadismaya, pagkadiskontento, pag-aalboroto sa gobyerno, lalong-lalo na sa mga opisyal, na mga kulurap, na ulimbat ng pera ng taong bayan. Pero sa usapin po ng katiwalian ngayon, it's so improper to call the resignation of the president and at the same time call the withdrawal of support. So, ang Armed Forces of the Philippines ay nagsalita na. Ang men in uniform sa pamamagitan ng Philippine National Police ay nagsalita na rin na loyal po sila sa chain of command. Ngayon, mga kamunting tinig, ang National Department of National Secretary natin na walang iba kundi si Gibo Teodoro, nagpahayag po siya. Nasabi po dito, mag-withdraw ng suporta sa gobyerno, ayan, ang babala ng ating butihing kalihim ng Department of National Defense ay pwede pong arestuhin. So lahat ng nananawagan ng mag-withdraw ng suporta ay pwede pong arestuhin. So, pero sa punto na ito, wala pa namang inaaresto dahil ang gobyerno ng Marcos, mahalaga po ang human rights at the same time yung karapatan ng mga mamamayan. So sabi po dito ni Defense Secretary Gibo Teodoro, winarningan niya ang mga taong hayagan na kung saan nananawagan ng withdrawal o support sa gobyerno ay posible po di umanong maaresto at syempre makakasuhan. Pag halimbawa, men in uniform ka, nasa serbisyo ka pa, pwede kang i-court martial. Kung ikaw ay politiko, ang mangyayari sa iyo, huhulihin ka dahil po sa, syempre, nilabag mo yung tinatawag na conduct. Okay? So, lalo na yung mga tinatawag po natin na papalapit. Okay, yung lalong nasa kasalukuyang nangyayari. Kasi pinahayag po ito ni National Defense Secretary Gibo Teodoro kahapon. Pero, yan ang dahilan kung bakit hindi nakaporma ang ibang mga convener, yung ibang mga leader, including yung mga makaduterte. Okay? Kasi nagbabala po ang ating Department of National Defense Secretary na maaaring arestuhin ang mga individual na hayagang nananawagan ng withdrawal of support laban po sa gobyerno. Okay? Lalong-lalo na ngayong araw. Pero wala naman tayong nakita, no? Wala tayong nabalitaan na hinuli. Okay? At ayon po sa ating kalihim, kapag pumasok sa panawagang suwayin o kalabanin ang umiiral na pamahalaan, maaari na raw itong basahin bilang or basihan bilang paglabag sa batas at hindi sa simpleng opinyon o ng protesta. So giit pa ng ating mahal na kalihim na si Gibo Teodoro, may karapatan. Okay? Ang bawat mamamayan, ang bawat Pilipino na magpahayag po ng mga saloobin. Okay? Lalong-lalo na po yung mga pagkadismaya, yung nakikitang korupsyon, pero sabi ko nga, anchored a lot of responsibility at may tinatawag po na limitasyon pa rin ito. Lalo na kapag may kinalaman sa seguridad ng ating estado at ng chain of command.
Lalong-lalo na kapag ang nananawagan ay yung mga uniform services. Yan. Sa madaling sabi, mga kamunting tinig, pwede kang mag-rally. Pwede kang mag-ingay sa inyong social media account. Pwede kang magbatikos. Pero kapag nananawagan ka na magbitaw ng suporta sa gobyerno, ay iba na raw po na usapan yan. Ayon po sa ating kalihim na walang iba kundi po si Kalihim Gibo Teodoro ng Department of National Defense. Kaya po, napakahalagang paaalala every time na magkakaroon po ng mga kilos protesta na habang ipinaglalaban po natin ang karapatan na magsalita, magprotesta, freedom of assembly, kailangan ding alamin ng mga tao na yan ang hangganan ng batas. So mas safe kung alam po ninyo kung ano ang mga legal na basihan, ano ang hindi, at papaano magiging maingay. Pero responsable pa rin sa gitna ng mainit na politika. Ang iba kasi, lalong-lalo na sa mga Duterte, yung mga retired general naging retarded. Maingay sila sa umpisa, ngayon tahimik na. Takot na mawalan din ng pangsuporta sa kanilang pamilya dahil pensyon, nagpe-pensyon sila sa gobyerno, pinapalamon sila ng gobyerno. Pagkatapos, mag-akla sila sa gobyerno na wala namang dahilan, hindi po para sa ideolohiya, para sa bayan, kundi para po sa political survival ng mga Duterte dahil nag-iisip sila na itong si Sara Duterte ay maluklok kapag si PBBM ay matanggal po sa pwesto. So mga kamunting tinig, yan po ay maliwanag na sinabi po ng ating National Defense Secretary. Kaya ngayong araw, matiwasay ang rally, maliban doon sa mga mayayabang na mga maka-Duterte, sabi nila, hindi daw sila maka-Duterte o hindi daw sila maka-Marcos, kaya pinapalayas nila mga supporter ng mga Marcos. Pero, hindi nila naalintana na basang-basa na po ng taong bayan na sila po ay mapagkunwari. Yung mga nanawagan kasi ng Marcos resign, hindi mo makikita sa ibang mga non-government organization o yung mga civic society o group o iba pang mga NGO, makikita po yung mga Marcos resign sa inisyatiba ng kampo ng mga Duterteng asang-asa na mailuklok nila si Sara Duterte sa pamamagitan po ng people power. Ang problema, wala pong suporta ang mga Duterte ngayon sa taong bayan. Kaya kahit ano pang gawin nila, from maisog, nagtatag ng mga iba pang mga grupo, galing din sa mga maisog, para kuno maraming mga government agent, non-government organizations, civic society, ang mga nananawagan na bumitaw ang Pangulo sa pwesto. Pero ang totoo po dyan, mga kamunting tinig, walang-wala po yan. Silang suporta. Kaya po, dahil po ito sa panawagan ng ating DND Secretary na si Gibo Teodoro, nag-warning na pwede silang mag-aresto, including the Department of Interior and Local Government. Pwede silang arestuhin kapag nanawagan sila na mag-withdraw na ng support sa ating Pangulo sa chain of command. Lalong-lalo na kapag ikaw ay uniform personnel. So, mapupurnada pension mo, matatanggal ka sa serbisyo, maku-court martial ka pa, kasi nga dapat as a soldier ay non-partisan po yan. Loyal po sila sa konstitusyon, loyal po sila sa mandato na ibinigay ng taong bayan sa kasalukuyang liderato. Yun ang napakagandang isipin ng ating mga men in uniform. Kasi ang mga palaging nanghihikayat ang mga maka-Duterte Dahil po sa babala na ito na kapag ikaw ay nananawagan na mag-withdraw ng suporta sa gobyerno, ikaw po ay pagdadamputin at ikaw po ay uhulihin. Siguro, pumasok sa utak ng mga general, lalo-lalo na yung mga retarded generals na tahasang nagpahayag ng suporta nila sa mga Duterte, but when they able to realize the situation and the reality, ayun, nagpupulasa na sila. Hindi na nila maipakita ang kanilang sarili na sinusuportahan nila si Digong. Bagkus gumagawa sila ng mga bagay or ng mga moves underground. So, klarong-klaro po yun dahil po yan sa babala na kapag sino man ang mananawagan na mag-withdraw ng support laban sa gobyerno, pwede silang pag-arestuhin, pwede silang
pagdadamputin. Kahapon po sinabi ito ng ating DND Secretary. Kaya tingnan mo, walang mga matataas na opisyal ng militar, ng kapulisan, retired man or nasa serbisyo ang nananawagan na magbitiw ng suporta sa ating pamahalaan, sa ating Pangulo. So ibig sabihin, tumatak po so sa isip ng mga destabilizers na oops, delikado tayo. Hindi po dapat natin itong gawin. Okay? So maraming salamat. Have a nice day and God bless everyone. Kung kayo ay bago sa ating Munting Tinig channel, huwag kalimutan mag-share, mag-like, and subscribe. And please don't forget to click the notification bell para updated kayo every time na magkakaroon tayo ng mga activity sa ating Munting Tinig channel. Salamat!